Tumungo si Henilaya sa kumpanya ng kanyang boyfriend na si Caspian. Nais niya itong bisitahin dahil namimiss niya na ito. Nitong mga nakaraang araw ay napapansin niya ang panlalamig ng kasintahan sa kanya at hindi niya alam kung bakit. Kaya naman gusto niya itong sorpresahin. May ngiti siyang pumasok ng elevator at pinindot ang 20th floor kung saan ang palapag ng opisina ni Caspian. Nang makarating sa 20th floor ay agad siyang naglakad papunta sa opisina nito. Umangat ang kanyang kilay nang mapansing wala ang sekretarya nito. Nanibago siya dahil unang beses niya itong hindi sinalubong ng pagbati ng sekretarya ng kasintahan. Ipinagkibit balikat na lamang niya yun. Nahinto siya sa akmang pagbukas ng pinto nang marinig ang mahinang daing sa loob. Nalamig ang kanyang kamay at para siyang binuhusa ng isang timbang yelo. Malalim siyang napalunok at nanginig na pinihit pabukas ang pinto. Mahina siyang napasinghap sa nakita. Ang sekretarya ng kanyang kasintahan ay nakaupo sa hita ni Caspian paharap. You're so wild. Nakangising puna ng kanyang sekretarya bago hinuli ang labi ng sekretarya nito. Agad na nagtuluan ang kanyang mga luha sa nakita. Natuod siya sa kanyang kinatatayuan at hindi alam ang gagawin. Nalukot niya ang laylayan ng kanyang damit at mahigpit na naikuyom ang kamao. Mabilis siyang tumakbo paalis. Sa kanyang pagbaba ay pinagtitinginan siya ng mga empleyado sa kumpanya dahil sa kanyang walang tigil na pag-iyak. Umuwi siya sa kanyang apartment at doon ibinuhos ang sakit na kanyang nararamdaman. Malakas siyang napasigaw at tinapon lahat ng kanyang mahahawakan. Bakit? Bakit mo nagawa sa akin yun? Humahagulhol siya ng iyak at napasalampak sa sahig. Para siyang pinapatay sa sakit sa nakita. Masakit sa kanyang makitang may kahalikang iba ang kanyang kasintahan. Kailan mo pa ako niloloko? Tanong niya sa hangin. Halos hindi na siya makahinga sa sobrang bigat na kanyang nararamdaman. Umabot ng 2 araw na wala man lang siyang natanggap na tawag kay Caspian. Handa siyang makinig sa mga paliwanag nito pero hindi niya alam kung bibigyan niya pa ito ng pangalawang pagkakataon. Pero nang hindi ito tumawag ay agad siyang nanlumo. Mabilis siyang nag-impake. Gusto niyang umalis ng bansa upang makalimot. Yeah, leaving the country is a good choice for now. Ayokong makita siya dahil hindi pa rin naghihilom ang sugat na dinulot niya sa puso ko. Anya, gusto niyang ipagsiksikan sa kanyang utak ang mga katagang yun dahil sa kanyang pagdadalawang isip na umalis. Nag-book siya ng flight papuntang Canada. Doon muna siya mananatili pansamantala. Goodbye my love. Maybe this is our destiny. Sa pagbalik ko, hindi na ikaw yung laman ng puso ko. Saad niya sa huling pagkakataon bago tuluyang lumipad ang eroplano paalis ng bansa na kanyang kinalakihan. What the fuck? It's been fucking 3 years but still no update? Are you fucking fooling me around? I paid you a fucking million so do your fucking job or else I will fucking kill you! Galit na pagbabanta ni Caspian sa inutusan niyang private investigator. Matagal niya nang pinapahanap si Helenaya ngunit wala pa ring update. Malalim na napalunok ang private investigator sa takot. Namutla ito sa kanyang naging banta. I'm sorry Mr. Montreal. Dodoblehin ko pang paghanap. I assure you that within this month ay may maganda na po ako may babalita sa inyo. Hinging patawad ng private investigator. Nagdagis ang panga ni Caspian at nanlisik ang kanyang mata. Ilang beses na nitong sinabi sa kanya na dodoblehin ang paghahanap at may magandang balita ito sa kanya pagbalik. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin. I don't fucking need your sorry. I need the fucking report, not your sorry. Get out! Tumagungdong ang galit nitong boses. Dali-dali namang lumabas ang lalaki sa takot na baka hindi na makapagtimpi si Caspian at mabaril pa siya. Frustrated nang napahilamos si Caspian sa kanyang muka. Niluwagan niya ang kanyang necktie at huminga ng malalim. Pinindot niya ang kanyang intercom at pinapasok ang kanyang sekretarya upang linisin ang kanyang kalat. Nang matapos ito, ay agad siyang napasalampak sa kanyang upuan. Kinuha niya ang litrato ng kasintahan sa kanyang wallet at pinagkatitigan. Fuck baby, it's been a long time, yet I couldn't find you. Where are you now? I miss you so much. Why did you leave me?
Did I do something wrong? Nanlumo niyang tanong. Fuck this life. If I see you again, I will tie you up in bed and impregnate you so that you won't leave me again. 3 taon na ang lumipas at ngayon ay isa ng successful na architect si Helenaya. Nakatira siya ngayon sa LA. 1 buwan siyang nanatili sa Canada bago siya lumipat sa LA. Tumira siya sa LA for good at masaya naman siya. Ngayon ay masasabi niyang maayos na siya at nakamag-move on na. May naging kaibigan siya at alam na mga ito ang kanyang nakaraan. Nagangat siya ng tingin nang may kumatok sa kanyang pinto. Come in! Nilakas-lakasan niya ang boses upang marinig ng tao sa labas. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang 2 kaibigan habang nakangiti at umupo sa visitor's chair. Hi Beshi! We miss you so much! Nakangiting pagbati ni Kira sa kanya at pinag-cross ang mga binti. Hi! What are you guys doing here? Tanong niya. Pabirong umirap si Lizani sa kanyang naging tanong. Why? Are we not allowed to come here? Pagtataray nito na mahina niyang ikinatawa. Not at all. I'm just asking you, you know? Natatawang Anya. Napabaling ang kanyang paningin kay Kira nang peke itong tumikim. Umangat ang kanyang kilay at nagtanong. What? Tanong niya nang makita ang seryoso nitong tingin sa kanya. We heard na pinatawag ka ng head at isa ka raw sa mga napiling architect para ipadala sa Pilipinas. Nakataas kilay nitong Saad. Tumikim siya at umayos ng upo. Hindi niya pa pala nasabi sa mga kaibigan na ipapadala siya sa Pilipinas. Yeah. Tanging naisagot niya na lang. And you're okay with that? What I mean is, there's a big possibility that you will meet your ex. May pag-aalalang sabi nito. Huminga siya ng malalim at ngumiti sa kaibigan. It's okay. I moved on already. Wala na siyang epekto sa akin, no? Paninigurado niya. Really? Hindi naniniwalang tanong ni Lizani. Yeah, I'm sure about it. Saad niya na ikinakibit balikat nito. So, kailan ang flight mo? Tanong ni Kira. Tonight is my flight. I'm sorry guys for not telling you about this. Hingi niya ng tawad. Umiling ang dalawa. We understand. Take care and I'm sorry kasi hindi ako makakasama sa iyo sa paghatid sa airport. You know naman may photoshoot ako tomorrow. I need some beauty rest. Saad ni Kira na ikinatango niya. Ako rin Gustuhin man kitang samahan papuntang airport ay hindi ko magagawa. I have to finish Mrs. Laverne's gown as soon as possible dahil susuotin niya to sa party niya. I'm very sorry, Hel. Malungkot na ani ni Lizani. Ano ba kayo? Ayos lang, no? Alam ko naman na busy kayo. May kanya-kanya tayong pinagkakaabalan sa buhay. Nakakaintindi niyang sabi. Pagkatapos ng mahabang usapan ay kanya-kanyang nagpaalam sa kanya ang dalawa. Siya naman ay napagdesisyonan ng umuwi sa kanyang kondo upang mag-impake. 5:25 PM na at meron pa siyang 2 oras bago ang kanyang flight, kaya nagpasya siyang umidlip muna saglit ng 30 minutes. Nang matapos ang 30 minutes ay tumunog ang kanyang alarm clock. Mabilis ang kanyang kilos na naligo at nagbihis. 6:00 na ng gabi at papunta na siyang airport. Pagdating niya sa airport ay agad siyang nagbigay ng kanyang tiket at sumakay ng eroplano. Ladies and gentlemen, we have just landed at Ninoy Aquino International Airport. Philippine Airlines welcomes you to Manila. Nang lumapag na ang eroplano ay agad niyang kinuha ang kanyang gamit sa overhead compartments. 15 hours and 19 minutes ang kanyang naging biyahe pa uwing Pilipinas. Sa kanyang pagbaba sa eroplano ay ang mainit na hangin at klima agad ng Pilipinas ang sumalubong sa kanya. Para siyang nanibago dahil sa tagal niyang umalis ng Pilipinas. Nasanay na siya sa klima sa LA. Mabilis siyang pumara ng taxi at nagpahatid sa kanyang apartment na tinitirhan dati. Meron pa siyang naiwang gamit doon at matagal na niyang binili sa may-ari ng apartment na yon kaya pagmamay-ari niya na. Nakakamiss! Mahina niyang saad nang makapasok siya sa dati niyang tinitirhan. Ganun pa rin ang naging ayos nito. Bumalik lahat ang alaala niya at memorya nang makita ang bawat sulok. Nanubig ang kanyang mga mata sa sobrang overwhelm. Grabe, ang layo ko na pala sa dati. Saad niya habang nakatitig sa dati niyang larawan. Medyo payat pa siya noon at hindi pa siya gaano kaputi. Ang laki ng pinagbago niya sa dating siya. Ngayon ay para na siyang gata sa kaputian at malaman na rin siya. Mas tumangkad siya at naging sexy.
Inayos niya ang kanyang mga gamit at naglinis. Nang magutom siya, ay kumuha siya ng pera at lumabas ng apartment upang bumili ng groceries. Pagkarating niya sa mall ay agad siyang pumunta sa meat section. Bumili siya ng 1 kilong manok pagkatapos ay pumili ng mga sangkap. Bumili rin siya ng mga delata, bigas at kung ano-ano pa. Pagkatapos niyang bumili, ay agad siyang nagbayad sa counter. Papalabas na sana siya nang may biglang bumangga sa kanya. Aray! Mahina niyang daing nang mapaupo siya at mabitawan ang kanyang mga binili. Shit, I'm sorry miss. Let me help you with that. Hingi nito ng tawad at tinulungan siyang pulutin ang kanyang pinag-groceries. Tinulungan rin siya nitong tumayo. Salamat, ayos lang. Naputol ang kanyang pagsasalita at napasinghap siya sa gulat. Caspian? Mahinang bigkas niya sa pangalan ng lalaking minsan niyang minahal na niloko siya. I'm sorry again miss. Hindi agad kita nakita and I'm not Hindi niya ito pinatapos sa pagsasalita at nagmamadaling nagpaalam. Excuse me, I have to go. Nagmamadali niyang paalam at agad na umalis. Tangina niya, ang dali niya namang makalimot. Nanggigigil niyang saad at pumara ng masasakyan pa uwi. Tulala siya habang sakay ng taxi. Mabigat ang kanyang dibdib at puno ito ng galit. Pagkatapos nitong mag-cheat sa kanya ay kakalimutan lang siya nito ng ganon-ganon? Ganon lang ba talaga kadaling kalimutan siya? Ma'am, nandito na po tayo. Nabalik siya sa ulirat nang magsalita si Manong driver. Agad siyang nagbayad at pagkatapos ay bumaba. Binuksan niya ang pinto ng apartment at pumasok. Kahit sa pagluluto ay laman pa rin ang isip niya si Caspian. Oh God, Leia! Naka-move on ka na, di ba? Hindi mo na siya dapat iniisip pa. Hindi siya worth it. Isa siyang malaking gago. Pangaral niya sa sarili. Right, matagal na ako naka-move on, kaya dapat ko na siyang kalimutan. Anya sa sarili. Mukha na siyang tanga habang kinakausap ang sarili niya. Kung meron sigurong makakakita sa kanya ay mapagkakamalan siguro siyang baliw. Nagluto siya ng adobo para sa tanghalian nila. Pagkatapos niyang magluto at kumain ay agad na siyang nagpahinga. Pagod siya sa ginawa niyang paglilinis sa kanyang apartment at may jet lag din siya. Abala si Caspian sa pagpipirma ng mga importanteng papeles para sa bagong proyekto na ipapatayong mall. 1 professional architects ang napili nila galing sa Las Vegas para sa proyektong ito. Hindi niya pa kilala kung sino ito. Nagangat siya ng tingin nang may kumatok sa pinto. Come in. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang 3 kaibigan na si Cairo, Blake at Simon. Yo! Pati ni Blake at sumalampak paupo. Gumaya na rin ang dalawa. Hindi niya pinansin ang mga ito at pinagpatuloy ang ginagawa. Ouch! Rinig niyang saad ni Blake na ikinatingin niya dito. Madrama itong napahawak sa dibdib na animoy nasasaktan. You're so harsh to us, bro. Hindi mo man lang ba kami na-miss? Nangunot ang kanyang noo sa iritasyon. Can you fucking shut up? Naiirita niyang singhal. Sabi ko nga, tatahimik na. Wala akong sinabi ah. Segunda naman ni Simon. Bumuntong hininga siya at nagpatuloy. Masyado ka naman yatang busy, bud. Hangout muna tayo. Pag-aaya naman ni Cairo. Oo nga bro, sama ka sa amin mamaya sa club. Let's drink! Sang-ayon ni Simon. I'm sure na mag-e-enjoy ka, madaming chicks doon. Segunda ni Blake na ikinailing niya. No, I don't have time for that shit. I only belong to one person. So shut up. Oo nga naman Blake, alam mo namang patay na patayan kay Leia. Nakangising saad ni Simon. Oo nga pala, nakalimutan ko. Ang tagal na kasing umalis ni Leia. Bigla na lang naglaho na parang bula. Baka nga may iba na yun eh. O baka naman kinasal na. Sinamaan niya ng tingin ng kaibigan at binato ang ballpen na hawak. Iisipin niya pa lang na may iba na ang babaeng mahal niya at may asawa at anak na ay hindi niya na kinakaya. Ouch bud! Ang sakit nun ah! Protesta ni Blake. Walang buhay niya itong tiningnan. Hindi siya natutuwa sa sinabi nito. Parang gusto niya itong balian ng leeg. Namutla si Blake nang makita ang kanyang seryosong muka. Malakas na humagalpak ng tawa si Simon. Tang ina bud, ang putla mo. Tumatawang puna ni Simon dito. Huwag kang mag-alala bud, ako nang bahala sa burol mo. May ngisi sa labing saad ni Cairo. Ah, peace tayo bud.
Saad ni Blake at nag-peace sign sa kanya. Para kang tinakasan ng dugubad. Nanunuyang wika ni Cairo, kaya naman sinamaan ito ng tingin ni Blake. Ngunit hindi nagpatinag ang kaibigan at patuloy lang nitong pinagtatawanan si Blake. Yan kasi, kung ano-anong sinasabi mo eh. Komento ni Simon. Can you fucking shut up? You guys are so annoying. Get out now! Irita niyang singhal sa tatlo. Mabilis na tumayo ang mga ito at nagpaunahan sa paglabas ng kanyang opisina. Hinilot niya ang kanyang sentido dahil sumasakit ito sa iritasyon na dulot ng kanyang mga kaibigan. Mainit na nga ang ulo niya. Dumagdag pa ang mga ito. Damn, they give me a headache. Mahina niyang bulong at napabuntong hininga. Nang mapatingin siya sa kanyang relo ay agad siyang napatayo. Naalala niyang meron silang family dinner ngayon. Kailangan niyang umuwi dahil kung hindi ay baka kurutin siya ng ina sa tagiliran at magtampo pa ito. Iba pa naman magtampo ang kanyang ina. Kailangan bilhan ito ng mamahaling gamit bago kanito kakausapin. Nang makapasok sa mansyon ng magulang ay mabilis niyang pinark ang kanyang sasakyan at bumaba. Good evening, senyorito! Salubong sa kanya ng isa nilang kasambahay. Tinanguan niya lamang ito at nagpatuloy sa paglalakad papasok sa dining room. Oh son, you're here! Saad ng kanyang ina pagkatapos ay hinalikan siya sa kanyang pisngi. Evening. Walang gana niyang pagbati. Simula nang mawala sa kanya si Helenaya ay nawala na siya ng gana sa lahat. Umupo siya sa tabi ng kanyang ina habang ang kanyang ama naman ay nasa dulo nakaupo. Nangunot ang kanyang noo nang mapansin na kulang sila ng isa. Where's Caspin? Tanong niya. He said that he's going to be Oh, there he is. Naputo lang sasabihin ng kanyang ina nang dumating si Caspin. Sorry I'm late. Saad nito at umupo sa kanyang harapan. Not exactly, you're on time. Saad ang kanyang ina. Tinapunan siya ng tingin ni Caspin at binati. Tanging tango lamang ang kanyang sinagot. Tahimik silang kumain nang basagin ng kanyang ina ang katahimikan. How's the investigation, son? You found her? Tanong nito sa kanya na nagpakawala ng kanyang gana. Kapag talaga tungkol kay Helenaya ang usapan ay mabilis siyang nanlumo lalo pat ilang taon niya itong hindi nahanap. No update. Sagot niya. Lumambot ang mukha ng kanyang ina at naaawa siyang tiningnan. Agad niyang nilihis ang kanyang tingin dahil doon. Ayaw na ayaw niyang tinitingnan siya ng ganon dahil pakiramdam niya ay wala siyang kwenta at nakakaawa siya. You're gonna find her soon. Pagpapalakas loob ng kanyang ama. Bigla niyang naalala ang araw kung kailan hindi niya nakontak ang kasintahan. Nasa London siya ng araw na yon for a business trip. Hindi niya sinabi dito na aalis siya. Nagulat na lang siya na sa kanyang pag-uwi ay wala na siyang madadatna na kasintahan. Ilang beses niya itong tinawagan ngunit hindi na ito makontak. Plano niya pa naman sanang sorpresahin ito. Ngunit siya pa ang nasurpresa. Minadali niyang tapusin ang lahat ng kanyang trabaho dahil magpo-propose na sana siya dito. Hindi niya alam kung bakit siya nito iniwan. Gusto niya ng kasagutan. Hindi siya mapapalagay kung hindi niya malaman kung ano ang dahilan ng pag-iwan nito sa kanya. Kaya gustong-gusto niya itong mahanap para humingi ng paliwanag. Papunta na si Helenaya ngayon sa coffee shop malapit sa kanyang apartment para makipagkita sa ibang kasamahang architect at engineer para sa proyekto na pagpapatayo na mall. Ngayon nila pagpaplanuhan ng lahat. Balita niya rin ay darating ang magmamay-ari ng mall para kausapin sila ng personal. Pabor na rin yun sa kanya para matanong kung anong gusto nitong disenyo. Pagdating niya doon ay agad siyang tinanong ng receptionist kung meron ba siyang appointment. Yeah, I'm with Mr. Asuncion. Sagot niya. This way, ma'am. Saad nito at tinuro ang daan papuntang VIP. Sorry, I'm late. Paghingi ko ng paumanhin pagkapasok, agad na tumayo ang tatlong lalaki at nakipagkamay sa kanya. I don't know that Architect Chavez is this beautiful. Pambobola ng lalaking kulay brown ng buhok. Mahina akong natawa sa kanya. Nakipagkamay. Tinanggap nito ang aking kamay at hinalikan ng likod ng aking palad. I'm Engineer Asuncion. Nice to meet you, Architect. Saad nito at kumindat. Napailing siya. Mga lalaki nga naman. Lumingon siya sa dalawa at nakipagkamay din. Nagpakilala ang mga ito sa kanilang pangalan. Ang totoo ay kilala nila ang isa't isa ngunit hindi sa personal.
Sa call lang kasi sila nag-uusap dati. Let's have a seat, architect. Tumango siya sa alok ni Engineer Cabral. Meron pang isang bakanteng upuan sa tabi nito. Hula niya'y para ito sa nagpapatayo ng mall. For now ay hintayin muna natin ang may-ari. Saad nito na ikinatango niya. Maaga pa naman at wala naman siyang lakad. Am I late? Isang pamilyar na boses ang nagtanong galing sa kanyang likuran. Nangunot ang kanyang noo at pilit na inalala kung kaninong boses iyon. No, you're not, Mr. Montreal. Saad ni Mr. Asuncion, unti-unti siyang lumingon para kumpirmahin ang isang bagay. Sumalubong sa kanyang paningin ang walang emosyong mukha ni Caspian. Sa aking pagkagulat, mahina akong napasinghap. Dahil doon ay napatingin ito sa kanya. Umawang ang labi ni Caspian at nakitaan niya ito ng pagkagulat. Take a seat, Mr. Montreal. By the way, this is Architect Lu Chavez. She's the architect from LA. Pakilala ni Mr. Asuncion sa kanya kay Caspian. Kung alam lang nito na dati silang magnobyo. Umayo siya ng upo at inabot ang kamay para formal na makipag-shake hands. Hindi nito binigyan ng pansin ang kanyang kamay at mariin lamang siyang tinitigan. Dahil sa pagkapahiya ay akmang babawiin niya na sana ang kamay. Nang mabilis nitong inabot at nakipag-shake hands sa kanya. Mahina nitong pinisil ang likod ng kanyang palad. Wala itong emosyon habang nakatitig sa kanya. Pleasure to meet you, architect. Seryoso ang mukha nitong Saad at ang salita'y parang may laman. Binawi niya ang kanyang kamay at ngumiti ng pilit. The pleasure is mine. Anya, mabilis na nagsimula ang meeting. Nagplano sila kung saang lokasyon. Meron na raw itong nabiling lupa. Tinanong lang sila ni Caspian kung maayos ba ang lupang pagkokonstruksyonan ng mall. Meron na rin itong pondo at materyales na nabili, kaya naman ang kailangan na lang nila ay ang pagpapatayo at disenyo ng mall. Lumipas sa mga oras at natapos ang kanilang meeting. Kahit na medyo naiilang dahil sa ginawa nitong pagtitig ay hindi siya nagpaapekto. Malaki na ang pinagbago nito. Mas lalo pa itong gumwapo at naging mature. Pero kahit na gano'n ay hindi siya magpapaloko ulit dito. So I guess, everything's settled now. Tumango silang lahat sa tanong ni Mr. Asuncion. We got it clear, engineer. Sagot ni Engineer Cabral. Pagkatapos ng meeting ay nauna na siyang umalis ng walang lingon-lingon. Nang makita ulit ni Caspian si Helenaya ay nagulat siya. Matagal niya na itong hinahanap at ngayon niya lang nakita. Lumakas ang pintig ng kanyang puso nang muli itong masilayan. Sobrang saya niya. Kahit malamig ang pakikitungo nito sa kanya, ay masaya pa din siya. Buong meeting ay nakatitig lamang siya dito. Sumasagot naman siya sa mga tanong at nakikinig. Pero ang kanyang paningin ay na kay Helenaya lamang. Napansin niyang iniiwasan nito ang pagtagpo ng kanilang mga mata. Nang matapos ang meeting ay nauna itong umalis ng walang lingon-lingon. Gusto niya sana itong sundan nang kausapin siya ni Engineer Asuncion. Tatawag na lang kami sa'yo, Mr. Montreal, kung may kailangan kami para sa proyektong to. But you can also call me. Here's my calling card. Saad nito sabay abot ng calling card. Kinuha niya ito at mabilis na nagpaalam. Sa kanyang paglabas ay hindi niya na nakita pa si Helenaya. Malalim siyang napabuntong hininga. At least I saw her, and she's fine. Saad niya na lamang. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho papuntang kumpanya. Abala siya sa pagbabasa ng documents nang tumunog ang kanyang cellphone. What do you want, asshole? Malamig niyang tanong sa tumawag. Whoa! Easy, man. I just want to invite you. Let's hang out and drink tonight at Heaven and Pleasure Nightclub. Saad ni Simon. Huminga siya ng malalim. Kailangan niya nga sigurong uminom ngayon para kahit pansamantala ay ma-relax ang utak niya. Alright, wait me there. Saad niya at pinatay ang tawag. Tumayo na siya at lumabas ng opisina at dumiretso sa parking lot. Sumakay siya sa kanyang kotse at mabilis na minaneho papuntang Heaven and Pleasure Nightclub. Pinark niya ang kanyang sasakyan nang siya'y makarating sa club. Sa kanyang pagpasok ay sumalubong sa kanya ang malakas na tugtog, usok ng sigarilyo at hiyawan ng mga taong nagkakatuwaan sa dance floor. Mabilis siyang naglakad pa itaas kung nasa ng VIP floor. Hey bud, come here, drink! Pag-aaya ni Cairo nang makita siya. Inabot nito ang isang baso na may lamang alak. Walang pagdadalawang isip niya itong kinuha at nilagok. Umupo siya sa tabi nito at nakipag-jamming na din.
Nanatili pa sila doon ng ilang oras. Nang makaramdam ng hilo ay nagdesisyon na siyang umuwi. Gotta go home. Paalam niya sa mga kaibigan. What? Come on bro! Ilang oras pa lang tayo dito. Pagmamaktol ni Cairo, hindi siya nakinig dito at umalis na. Habang nagmamaneho pa uwi, ay hindi niya namalayang tinatahak niya na pala ang daan papunta sa apartment ni Helenaya. Caspian? Gulat nitong bulalas nang makita siya sa labas ng apartment nito. Umawang ang kanyang labi at parang naumid ang kanyang dila at hindi makapagsalita. Ano nga ulit ang ginagawa niya sa apartment nito? Kahit na nakauwi na si Helenaya sa kanyang kondo ay parang nasa coffee shop pa rin ang kanyang utak. Naguguluhan siya sa mga pangyayari. Bakit niya nakita sa mga mata nito ang pangungulila at lungkot? Kung sinaktan siya nito, nagkukunwari lang ba ito? Kung ganun ay hindi siya magpapauto ulit dito. Tama na ang isang beses. Napagpasyahan niyang maligo upang burahin ang mga iniisip. Pagkatapos niyang maligo ay agad na siyang nagbihis ng pantulog. Gaya ng kanyang nakasanayang sinusuot na black night dress, kasalukuyan siyang nagpapahid ng lotion sa katawan nang bigla siyang makarinig ng katok. Sino ba naman tong taong to? Anong oras na oh? Salubong ang kilay niyang saad sa sarili at lumabas ng kwarto para buksan ang main door. Caspian? Gulat niyang bulalas. Baby. Parang lasing nitong tawag sa kanya sabay yakap. Mahina siyang napasinghap dahil doon. Nang makabawi siya sa gulat, ay agad niyang tinanggal ang braso nitong ikinukulong siya. Ano ba? Tumigil ka nga! Singhal niya. Naiinis siya dito at sa sarili niya. Naiinis siya sa sarili dahil malaki pa rin ang epekto niya dito. Marahas itong umiling at mas lalo pang hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya. Siniksik nito ang muka sa kanyang leeg na ikinangiwi niya. Ngunit agad siyang natigilan nang maramdaman ang pamamasa ng kanyang leeg. He's crying. Humagulhol na naman ito ng iyak sa kanyang balikat. Nanikip ang kanyang dibdib nang maramdaman ng sakit sa bawat hagulhol nito. I miss you. I miss you so much. Please, come back to me. Pagmamakaawa nito sa garalgal na boses. Did I do something wrong? Why did you leave me? Nag-init ang kanyang ulo at hindi niya maiwasang pagak na matawa. Buong puwersa at marahas niya itong itinulak. Muntik na itong matumba, mabuti na lamang ay nakapagbalansi ito. Awang ang labi siya nitong tiningnan. Mukhang hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. Ha? Nagmamaang-maangan ka pa? You cheated on me! Anong gusto mong gawin ko ha? Salubungin ka ng mahigpit na yakap? Sarkastiko niyang saad. Puno ng galit ang kanyang boses. What? No, baby. No! I would never do that to you. I love you so much. Parang pilit nitong pinapaintindi sa kanya kung gaano siya nito kamahal na hindi nito magagawa ang kanyang binibintang. Puno ng pandidiri niya itong tiningnan. Don't lie to me. I saw you kissing your secretary. Mahina itong napamura sa kanyang sinasabi. Inis itong napahilamos sa muka at sunod-sunod na umiling. No, I will never do that. Maybe that's my twin Caspin. Umawang ang kanyang labi at nawalan siya ng sasabihin. Gulat na gulat siya sa sinabi nito. Ngunit ang kanyang gulat ay napalitan ng halakhak kalaunan. And you think maniniwala ako sa'yo? Caspian, don't talk shit on me! Sawang-sawa na ako kaya pwede ba? Umalis ka na! Masaya na ako sa buhay ko na wala ka! Marahas niyang sabi. No! Please! Listen to me first! Pagmamakaawa nito, nagtagis ang kanyang ngipin at hindi makapagsalita. Gusto niya ring marinig ang paliwanag nito. Mukhang natuwa naman ito kaya nagpatuloy na sa pagsasalita. I have a twin. You didn't meet him because he lives in US for almost 25 years. And I forgot to tell you about him. Tumira siya sa lolo at lola namin. He's a lola's boy, kaya ayaw niyang humiwalay sa grandparents namin. Kaya hinayaan na lang siya nila mom and dad na doon tumira. That time, nung umuwi siya sa Pilipinas, I was away for business trip. I didn't tell you about my business trip dahil nga isosorpresa kita sana pag uwi ko. Lumunok ito bago nagpatuloy. Pero pag uwi ko wala ka na. Hindi na kita makontak. Para akong baliw kakaisip kung anong nangyari. Kung anong dahilan.
kung bakit mo ako iniwan. All those years, pinapahanap kita. Dahil gusto ko marinig ang dahilan mo kung bakit mo ako iniwan. Gusto kitang tanungin kung anong nagawa akong mali. I can't even sleep straight kasi bigla-bigla na lang ako nagigising sa ating gabi kakaisip sa'yo. Namula ang mata nito at nanubig, ganun rin ang kanya. Sumikip ang kanyang dibdib habang nakatingin sa mga mata nitong puno ng luha. Basang-basa ko ang sakit sa mga mata nito. Kumurap-kurap ako at nagbaba ng tingin. All this time, akala niya ay niloko lang siya nito pero hindi pala. She felt bad. You know that I love you, right? Tumango siya na hindi pa rin ito tinitingnan. Hinawakan siya nito sa baba at inangat ang kanyang muka. Pinunasan ni Caspian ang luhang pumatak sa kanyang pisngi at tipid ng umiti. I'm sorry for hurting you. Paghingi nito ng tawad sa kanya, umiling siya. Wala itong dapat na ihingi ng tawad dahil wala naman itong kasalanan. No, you don't have to say sorry. Wala kang kasalanan. Ako dapat ang manghingi ng tawad sa'yo. Nagalit ako sa'yo sa mahabang panahon. Tapos wala ka naman palang ginawang mali. I'm sorry for being immature. Umiling si Caspian at pinataka ng magaang halik ang kanyang noo. Pinikit niya ang kanyang mata at dinamdamang mainit nitong labing nakadikit sa kanyang noo. Namiss niya ito. Namiss niya ang panglalambing at mga halik nito sa kanya. Dahil malalim na ang gabi at nakainom ito, pinatuloy niya na lamang ito at doon pinatulog. I'm fine here. Giit nito habang nakaupo sa kanyang sofa. Umiling siya. Hindi, maliit lang tong sofa kumpara sa'yo. Hindi ka kakasya dyan. Hindi ka makakatulog ng maayos. Doon ka makakatulog ka ng mahimbing. Pamimilit niya. Babe, I'm okay. Natulog ka na, okay? Tanggi nito. Sumama ang timpla ng kanyang muka. Nagsalubong ang kanyang kilay sa sobrang inis. Mukhang napansin naman ito ang pag-iiba ng atmosfera at mabilis itong tumayo at hinawakan siya sa siko. Pilit na pinapakalma. Alright, I'm going to sleep in your room. Pero hindi ako papayag na dito ka matulog. Tabi na lang tayo. You can put a pillow in the middle. Suwestyon nito na ikinatango niya. Nagtabi nga sila sa pagtulog. Paggising niya kinabukasan ay ang mukha agad ni Caspian ang bumungad sa kanya. He's sleeping peacefully. Tinitigan ko na muna ito ng mabuti. He has a pointed nose, kissable lips, and a thick eyebrows. Sinuklay-suklay ko naman ang kanyang buhok gamit ang aking mga kamay. Nakakainggit lang kasi dahil sobrang lambot nito. Halatang alagang-alaga nito ang buhok niya. Halinghing nito kaya titigil na sana siya para hindi ito magising nang magsalita ito. Keep doing that. Paus ang boses nitong sabi habang nakapikit pa rin ang mga mata. Good morning. Bati niya. Tumilat ito at mapupungay siyang tiningnan bago nagnakaw ng halik sa kanya. Morning. Bati nito pabalik at matamis ng umiti. Tumayo ka na dyan dahil nagugutom na ako. Sabi niya nang makaramdam siya ng gutom. Okay, I'll cook. Saad nito at tumayo. Bumaba ito sa kama at nilahad ang kamay sa kanya, kaya inabot niya ito at bumaba na rin sa kama. Sabay silang nagtungo sa kusina. Pagdating sa kusina ay mabilis itong kumilos upang magluto ng kanilang breakfast. Fried rice, sunny side up egg, bacon at coffee. Meron ding bread na may butter and lettuce sa gilid. Come here, have a seat. Tawag nito at inalalayan siyang maupo. Ito na rin ang naglagay ng pagkain sa kanyang plato. Kumain ka na marami dahil pumapayat ka na. Sabi nito na ikinasinghap niya. I'm not thin, no? I'm sexy. Sabi niya. Bored siya nitong tiningnan kaya tinaasan niya ito ng kilay. Nagbuga ito ng hangin kalaunan bilang pagsuko na ikinangiti niya. Fine, you're sexy. But that doesn't mean that you're not gonna eat a lot. Sabi nito na ikinairap niya lang. Whatever. Tanging sagot niya na lamang at kumain na. Pagkatapos nilang kumain ay siya na ang nagpresentang maghugas para naman may ambag siya. Pagkatapos niyang maghugas ay nagpunta siya sa sala at naaabutan niya itong nanonood ng palabas. Uupo na sana siya sa tabi nito nang bigla siya nitong hinigit na ikinakiliti niya ng mahina. Naglanding naman siya sa kandungan nito. Mabilis itong pinulot ang braso sa kanyang bewang at pinatong ang baba sa kanyang balikat. Tahimik lamang sila at pinapakiramdaman ng isa't isa.
Ngunit nang lumipas ang ilang minuto ay nagsalita ito. Tonight, pupunta tayong gabi sa bahay. Mommy miss you so much. She's fretting that you're nowhere to be found. Bigla siyang nag-guilty sa sinabi nito. And I want you to personally meet my twin. Nang maggabi na, agad na silang nagpunta kina Caspian. Kinakabahan siya at hindi mapakali sa sasakyan. Iniisip niya kung ano ang magiging reaksyon ng ina ni Caspian pag nakita siya. Agad siyang napalingon sa binata nang pisilin nito ng marahan ng kanyang hita habang nasa kalsada nakatuon ang tingin. Don't think too much, okay? Everything's gonna be alright. Paninigurado nito. Ngumiti siya ng kaunti dahil hindi pa rin nawawala ang kanyang kaba. After a couple of minutes ay nakarating na rin sila. Mas lalo pa siyang kinabahan ng gusto nang makababa na ng sasakyan. Pagkapasok nila ay salubong agad sila ng mommy at daddy ni Caspian. Maluha-luha pa siyang tiningnan ng mommy ni Caspian. Mabilis siya nitong nilapitan at niyakap ng mahigpit. Where have you been, huh? I'm so worried! Tanong nito pagkatapos kumalas sa kanilang yakapan. I'm sorry, tita. Tanging nasabi niya na lamang. Nilapitan rin siya ng daddy ni Caspian at marahang tinapik sa balikat at bineso. I'm glad that you're back, Iha. Thank you, tito. And I'm sorry for leaving without saying goodbye. Anya, tumango ito at ngumiti. Dad, Mom, where's Caspian? Tanong ni Caspian nang mapansing wala ang kakambal. I'm here! Singit ng pamilyar na boses. So, she's your girlfriend? Kaya naman pala tinawag niya akong Caspian when I suddenly bumped her in the mall. Sabi ni Caspian. Nakita niya ang pagsalubong ng kilay ni Caspian. You bumped her? And you didn't tell me? Tanong ni Caspian kay Caspian. Nagkibit balikat si Caspian. You didn't ask. And I don't know her personally, so how can I tell that it's her? Sigot ni Caspian. Buntong hininga na lang ang sinagot ni Caspian. We should go to the dining now. Baka lumamig na ang pagkain. Aya ng mommy ni Caspian. Sa buong hapunan ay hindi sila matigil sa pagkukwentuhan. Palagi siyang tinatanong ng kung ano-ano ng ina ni Caspian na magalang niya namang sinagot. Nalaman niya ring nag-hire ng private investigator si Caspian para lang mahanap siya. 2 months had passed at naging maayos naman ang lahat at natapos na rin ang proyektong inaasikaso niya dito sa bansa. Gusto niya sanang bumalik sa LA pero hindi pumayag si Caspian. Gusto nito na kapag babalik siya ng LA ay kasama ito. Ngayon kasi masyado pa itong abala sa trabaho at hindi makahanap ng tiyempo na samahan siya papuntang LA. Nalaman niya ring tinanggal na ni Caspian ang sekretarya nitong si Monica. Nabalitaan niyang gumawa pa ng eskandalo ang babae sa kumpanya. Kaya naman ginuroy ito ng security guard palabas. Dahil wala siyang magawa, ay tinawagan niya na lamang ang mga kaibigan para makausap. Oh, buti naman at naisipan mo pang tumawag. Yan agad ang bungad sa kanya pagkatapos sagutin ni Lizanie ang kanyang tawag. Agad siyang napangiti. Wala bang hi o hello dyan? Tanong niya rito. Wala. Sa sobrang bagal mong tumawag akala namin nakalimutan mo na kami. Sagot ni Kira at umirap. Sorry guys, nabisi kasi ako this past few months. Paghingi niya ng tawad, sabay naman na napabuntong hininga ang kanyang mga kaibigan. Sige na nga, pasalamat ka at namiss ka rin namin. Nakangusong sabi ni Kira. I miss you too guys. Sagot niya sa kanila. Hey, balita namin nagkabalikan na kayo ng gago mong ex ah. Care to explain? Mataray na tanong ni Lizanie na ikinakagat niya ng pang-ibabang labi. Kasi misunderstanding lang pala ang lahat. Hindi pala si Caspian yung nakita ko nakikipaghalikan sa sekretarya niya. Twin niya pala yun. Paliwanag niya na ikinamaang naman ng mga kaibigan niya. So ikaw pala ang mali. Bakit ka kasi nag-conclude agad? Tignan mo, minura-mura namin ng tao tapos wala naman palang kasalanan. Hilaw siyang umiti at nag-peace sign. Parang gano'n na nga. Sorry naman, hindi ko naman alam na may kakambal pala siya. Rason niya. Totoo rin naman kasi, kung alam niyang may kakambal si Caspian ay hindi agad siya magdududa at gagawa ng bagay na pagsisisihan niya. Napahaba ang kanilang usapan hanggang sa nagpaalam na sila sa isa't isa. Nakatulog si Helenaya pagkatapos nun at sa paggising niya ay bigla siyang nakaramdam ng pagduduwal. Mabilis siyang tumakbo patungo sa banyo at sumuka.
Sa makalipas na linggo ay paulit-ulit niya itong nararanasan. Nililihim niya lamang kay Caspian dahil ayaw niya itong pag-alalahanin. Ngayon ay nagpasya siyang magtungo sa doktor at magpa-check up dahil baka ano na ang sakit niya. Try this one. Sabi nito sabay bigay sa kanya ng PT. PT? Nakang tanong niya. Ngumiti ito sa kanya at tumango. Yes, as what you have told me. Nakakaranas ka ng pagsusuka at pagkahilo. Pwede mo yung subukan para malaman natin. Active ka ba pagdating sa bagay na yun? Casual tanong ng doktor sa kanya. Agad na nangamatis ang kanyang mukha sa kahihiyan. Hindi niya itatangging active siya pagdating sa bagay na yun. Parang 3 times a week nila yatang ginagawa yun ni Caspian simula nang tumira siya sa kondo nito. Malalim siyang lumunok at tumango. Yes po. Tumango ang doktor. Alright, gamitin mo na yan dun sa CR. You know how to use that, right? If not, try to read the instructions there. Marunong naman po ako, Doc. Sabi niya at pagkatapos ay tumayo at pumasok sa CR. Umihi muna siya, pagkatapos ay pinataka ng konti ang PT. Naghintay muna siya ng ilang minuto bago dahan-dahang tiningnan. Oh my God! Gulat niyang bulalas nang makita ang 2 pulang guhit dito. Mabilis na nanumig ang kanyang mga mata sa tuwa. Walang mapagsisidla ng tuwa niya. Excited na siya sa magiging reaksyon ni Caspian kapag nalaman nitong buntis siya. Nang makalabas siya ng CR ay alam agad ng doktor ang resulta. I guess I can say that congratulations for being 1.5 months pregnant. May ngiti siya sa labing lumabas sa ospital. Masayang masaya siya sa balita. Papara na sana siya ng masasakyan nang bigla na lamang may humintong van sa kanyang harapan. Bigla siyang nakaramdam ng kaba kaya napaatras siya. Lalo na nang bumukas ang pinto at niluwa nito ang hindi pamilyar na mga kalalakihan. Aalis na sana siya nang bigla na lamang siyang hinila papasok. Ano ba? Huwag mo nga akong hawakan! Nanginginig niyang sabi ng akma siyang hahawakan para sana talian sa kamay. Tulong! Help me! Sigaw niya. Miss, huwag ka nang pumalag. Hindi ka naman namin sasaktan. Sabi ng isang lalaking may hawak sa kanang kamay niya. Ano ba kasing kailangan niyo sa akin, ha? Naiiyak niyang tanong. Wala naman kaming kailangan sa'yo, pero yung boss namin meron. Sagot nito. Wala naman siyang naaalalang may kaaway siya kaya sino naman ang magpapakidnap sa kanya? Sino bang boss niyo, ha? Tanong niya. Hindi namin pwedeng sabihin, miss. Mamaya malalaman mo rin pagdating natin. Sagot ng driver sa kanya. Napaluha naman siya sa iisiping baka mapano ang anak niya. Please kuya, I'll pay you millions. Just please, let me go. Pakikiusap niya, ngunit hindi nakinig ang mga ito. Piringan nyo na yan. Utos ng driver. Teka, magpoprotesta pa sana siya ngunit huli na dahil nilagyan na siya ng piring sa mata. Maawa kayo! Just please let me go! Umiiyak niyang saad, pero parang mga bingi ang mga ito at hindi siya marinig. Pagkalipas ng mahabang biyahe ay inanunsyo naman ng driver na nakarating na sila. Inalaya naman siya ng mga ito pababa dahil nakapiring pa ang kanyang mata. Tara na. Sabi nito at iginiya siya papunta sa kung saan. Kinakabahan na siya ng gusto para sa kaligtasan niya at kaligtasan ng kanyang anak. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili para hindi siya makunan. Kapag sinabi ko na tanggalin mo ang piring mo, tanggalin mo ha. Kahit nag-aalangan ay tumango na lang siya para hindi siya sakta ng mga ito. Narinig niyang may kausap ito ngunit mahinang boses lang. Tanggalin mo na. Utos nito sa kanya na agad niyang sinunod. Dahan-dahan ang pagtanggal niya sa kanyang piring. Nilibot niya ang kanyang tingin at biglang natakot na wala siyang makita sa sobrang dilim. Hindi niya rin maramdaman ang presensya ng kasama niya kanina. Hoy! Nasaan kayo? Kinakabahan niyang tawag sa mga ito, ngunit wala siyang nakuhang sagot kaya dumoble ang kaba niya. Biglang nagbukas sa mga ilaw kaya napapikit siya dahil sa silaw. Ngunit sa kanyang pagdilat ay bumungad sa kanyang paligid ang iba't ibang dekorasyon. Hanggang sa may narinig siyang tugtog ng gitara at mahinang pagkanta. Agad siyang napaiyak nang marinig ang pamilyar na boses habang kinakanta ang Tagpuan by Moira de la Torre. Pinanood niya ang pagbigkas nito ng bawat liriko. Pagkatapos nitong kumanta ay mabilis itong lumapit sa kanya at pinunasan ng kanyang luha bago mahigpit na niyakap.
Did you like my surprise? May kaba sa tono ng boses nitong tanong. Umiyak siyang tumango. Kahit naman natakot siya nung una ay napawi naman ito nang bigla itong lumitaw. Well, this is not my only surprise to you. Sabi nito kaya bigla siyang nagtaka. Besh! Tawag ng kung sino sa kanya kaya mabilis siyang lumingon at sa kanyang gulat ay napasinghap siya nang makita ang kanyang mga kaibigan. Oh my God! What are you guys doing here? Gulat niyang tanong. Nakita niya rin ang mga taong nakapaligid sa kanila at hindi siya makapaniwala na pati magulang ni Caspian at mga kaibigan at kakambal nito ay nandito. What's going on? Anong meron? Why you guys are here? Naguguluhan niyang tanong pero wala siyang nakuhang sagot. Mas lalo pa siyang naguluhan nang silang lahat ay maglabas ng mga placards at isa-isang pinakita ang mga salitang nakasulat. Will you marry me? Umawang ang kanyang labi sa gulat at mabilis siyang napalingon kay Caspian. Ngunit agad rin siyang napasinghap nang makitang nakaluhod na ito habang may hawak na singsing. Napahagulhol siya ng iyak sa labis na saya. Hindi niya alam kung anong gagawin sa mga oras na yon. First, I want to say thank you for coming to my life. I'm so lucky to have you, babe. And I don't know if I deserve you at all, but it doesn't mean that I will stop loving you more. Always remember that you're the only girl I want, to bear my child and be with me for the rest of my life. You're the only one who is fit to be my Mrs. Montreal. I promise to do my very best not to hurt you, and just to make you smile, laugh, and cry in happiness. And I promise that I will always look at you with the same adoration as I did the moment I realized that I love you. I promise to be the one to cheer you up when you feel low. I love you so much, babe. Marry me, please. Sabi nito habang patuloy na lumuluha. Bahagya siyang dumukwang para punasan ng luha nito. Hindi niya alam kung deserve rin ba niya si Caspian, pero kahit na ganun ay walang makakapigil sa kanya na sagutin ito. Yes, magpapakasal ako sa'yo. May ngiti sa labi niyang sagot na ikinahiyaw ng mga tao sa paligid, habang si Caspian naman ay humagulhol ng iyak bago sinuot sa kanyang palasingsingan ng singsing. Tumayo ito pagkatapos at mahigpit siyang niyakap at paulit-ulit na hinalikan sa pisngi. I love you, babe. I love you so much. Bulong nito. Wow! Ikakasal ng kaibigan namin! Hiyaw ni Kira na ikinatawa niya. Kumalas siya sa yakapan nila ni Caspian at malakas na tikhim ang ikinatahimik nila. Meron akong sasabihin, especially to my man. Anya at bahagyang tiningnan si Caspian na ngayon ay may pagtataka. Lahat ay tinuon ng pansin sa kanya. Gusto ko lang sabihin na I'm 1.5 months pregnant. Nakangiti niyang anunsyo. Agad na naghiyawan ulit ang mga kalalakihan habang gulat namang napasinghap ang mga kababaihan. Oh my God! Magkakaapo na ako! Honey, may apo na tayo! Maluhalo ang sabi ng mommy ni Caspian. Malawak na ngumiti ang ama ni Caspian. Good job, son. Sabi nito kay Caspian. Nilingon niya ang binata dahil kanina pa ito tahimik pagkatapos niyang i-anunsyo ang kanyang pagbubuntis. Well, anong masasabi mo, Daddy? May kiti niyang tanong. Ilang beses itong kumurap-kurap. I'm not dreaming, right? Paninigurado nito na ikinatawa niya ng mahina. Of course not! Sagot niya. Mabilis na naiyak si Caspian. Oh God, I'm a father now. Babe, thank you so much. Maluha-luha nitong sabi saka siya hinalikan ng mariin sa labi. Nasa isang kwarto si Helenaya ngayon habang mini-makeup pa ng makeup artist na nakuha niya. Ngayong araw na ang kasal niya at sobra-sobra siyang kinakabahan. I really can't believe this. Ang bilis ng takbo ng oras, no? 5 buwan na kaagad ang nakalipas simula na mag-propose sa'yo si Caspian. And now, ikakasal na kayo. Sabi ni Kira. Mabilis na lumipas ang araw at buwan. Ngunit sariwa pa rin sa kanyang isipan ang ginawa nitong pag-propose sa kanya. Hindi niya yun makakalimutan kahit kailanman. 6.5 buwan na siyang buntis ngunit maliit lamang ang kanyang tiyan. Normal lang raw yon, sabi ng doktor. Lalo na kung unang beses kang nabuntis. Oo nga eh. Maluha-luha niyang sabi. Huwag kang umiyak. Baka masira yung makeup mo. Sabi ni Lizani.
Bilisan mo na dyan at kanina pa naghihintay ang groom mo sa simbahan. Baka umiiyak na yun doon at akalaing hindi ka nasisipot. Sabat naman ni Kira. Mas binilisan ng makeup artist ang pagme-makeup sa kanya hanggang sa natapos ito. Una na kami sa simbahan Paalam ni Lizanie na ikinatango niya. Sige, mag-iingat kayo. Sabi niya, you too. Sagot ng mga ito at bineso siya bago umalis. Ma'am, let's go na po. Ani ng isang baklang nagme-makeup sa kanya. Nang makarating sila sa ground floor ng hotel ay sumakay na ang mga ito sa ibang sasakyan at nauna na sa kanya. Habang siya naman ay sumakay sa bridal car. Sa kalagitnaan ng biyahe ay nagulat siya nang biglang lumiko sa ibang direksyon ng sasakyan. Kuya, bakit po kayo lumiko? Tanong niya sa driver. Tiningnan siya nito sa front view mirror at nginisihan. Agad siyang namutla at pinagpawisan. Parang may madilim na balak sa kanya ang driver. Mabilis na huminto ang sasakyan at bigla na lamang na bumukas ang pinto sa kanyang gilid. Hinatak siya ng dalawang lalaki palabas. Agad naman siyang nanlaban at nagpupumiglas. Bitawan niyo ako! Sigaw niya. Pasok! Utos ng lalaki sabay tulak sa kanya papasok sa itim na van. Muntik nang tumama ang kanyang tiyan sa upuan. Mabuti na lamang at mabilis niyang inaitukod ang kanyang kamay. Dinala siya ng mga ito sa hindi pamilyar na lugar. Merong abandonadong building na sira-sira na at pinasok siya doon. Bitawan niyo ako! Galit niyang sigaw at pilit na kumakawala sa higpit ng pagkakahawak ng mga ito sa braso niya. Parang magkakaroon ito ng pasa sa sobrang diin. Dinala siya ng mga ito sa isang kwarto na walang pinto at pinaupo sa isang nag-iisang upuan at parehong tinali ang kanyang kamay at paa. Ano bang kailangan niyo sa akin, ha? Galit niyang tanong. Wala kaming kailangan sa'yo, pero si boss meron. Sagot ng isa. Kung hindi lang ito araw ng kanyang kasal, ay pagdududahan niyang pakananan naman ito ni Caspian. Pero hindi. Alam niyang hindi ito magagawa ni Caspian. Kaya sino? Sino ang nagpakidnap sa kanya? So, you're already here. Sabi ng pamilyar na boses. Monica? Gulat niyang bigkas sa pangalan ng dating sekretarya ni Caspian. Surprise? May ngisi sa labi nito. What the hell are you doing? Ano to, ha? Malakas na humalakhak si Monica. Isn't it obvious? I'm kidnapping you. Simple nitong sagot. For what? Nagigigil niyang tanong. For fucking snatching, Caspian! You're a whore! Malandi ka, mga agaw ka! Galit nitong sigaw sabay sampal sa kanya ng malakas. Para yatang nabingi siya sa lakas ng sampal nito. Malamig niya iyong tiningnan. Wala akong inagaw sa'yo. At kahit kailan, hindi ko inagaw si Caspian. Because I'm his girlfriend. Sagot niya at diniin ang salitang girlfriend para itatak sa kukotin tong girlfriend siya ni Caspian. Mas lalo itong nagalit sa kanya at kinalmot siya sa muka na ikinadaing niya. Ramdam niya ang hapdi sa kanyang muka. No! Girlfriend ka lang niya. Pero ako ang nauna. Una ko siyang nakilala kesa sa'yo. Paglalaban nito. Really? Bakit hindi ka niya niligawan? Ikaw pa lang nauna eh. Sarkastiko niyang sabi. Because you fucking seduce him! Makati ka! Imbis na sagutin ay nanahimik na lamang siya. Mukhang may sakit ito sa utak at kung ano-ano na lang ang sinasabi. Well, kung inaakala mong hahayaan kong maging masaya ka at nagkakamali ka, yung pinagbubuntis mo, papatayin ko yan. Ako lang dapat maging ina ng mga anak ni Caspian at ako lang dapat ang maging asawa niya. Hindi ikaw at hindi sila, kundi ako! Mabilis siyang nakaramdam ng takot sa pinagsasabi nito. Para itong obses at baliw. Mamamatay muna ako bago mo saktan ang anak ko. Nanlilisik ang mata niyang sabi at nagpupumiglas. Malakas itong tumawa. How? Hindi mo nga kaya makawala dyan eh. Kawawa ka naman. But don't worry. Sabay ko na lang kayong dalawa papatayin ng anak mo. Isn't it exciting? Natutuwa nitong tanong. Ano bang makukuha mo kapag napatay mo kami ng anak ko, ha? Tanong niya dito. Lahat! Caspian, his wealth,
and his heart. Kapag nawala ka na, ako nang mamahalin niya. Puno ng kumpiyansa nitong sabi. Paano ka nakakasigurado? Nung hindi pa nga ako dumating sa buhay niya, hindi ka na niya makita. Paano pa kaya kapag wala na ako? I'm sure Caspian won't move on. At mas lalong hindi niya ako ipagpapalit sa isang katulad mo. Sabi niya nang may pang-iinsulto. Dahil sa galit ay sinabunutan siya nito. Mahina siyang dumaing dahil sa sakit. Let's see. Sabi nito at huminto na sa pagsabunot sa kanya at may tinawagan. Takpan mo ang bibig niya! Utos nito kaya mabilis na tinakpan ang bibig niya ng lalaki gamit ang palad nito. Who the fuck is this? Mabilis na pumintig ang kanyang puso sa galak nang marinig ang boses ni Caspian. Guess who is the... Agad niyang kinagat ang palad ng lalaki kaya natanggal ang pagkakatakip sa bibig niya. Caspian! Help me! Buong lakas niyang sigaw. Agad na tinakpan ulit ng lalaki ang kanyang bibig habang masama naman siyang tiningnan ni Monica. Galit itong nagmarcha palabas at iniwan siya kasama ang mga tauhan nito. Lumipas ang ilang minuto ay tinawag rin ang mga ito ni Monica. Kaya agad siyang nag-isip ng paraan upang makawala sa pagkakagapos. Ngunit halos naubos na ang lakas niya ay hindi pa rin niya natatanggal ang lubid. Paglipas ng ilang oras ay bumalik na rin sa pagbabantay ang mga lalaki sa kanya habang si Monica naman ay umalis. Hindi niya alam kung saan nagpunta. Dahil sa pagod ay nakatulog siya. Nagising na lamang siya kalagitnaan ng marinig ang sirena ng pulis. May pulis! Tumakas na tayo! Alistong sabi ng isa. Paano to? Tanong ng isa sabay turo sa kanya. Iwan na natin yan! Sagot nito. Patay tayo kay boss niyan kapag iniwan natin to. Mas lalo tayo mamamatay kung maaabutan tayo ng mga pulis. Inis nitong sabi. Walang nagawa ang isa kundi sumunod sa lalaking tumakbo paalis. Iniwan siyang nakatali sa upuan. Tulong! Help me! Sigaw niya para marinig siya ng mga pulis. Hindi nagtagal ay dumating nga ang mga ito kasama si Caspian. Mabilis siya nitong nilapitan at kinalaga ng tali. Nakasuot pa rin ito ng tuksido habang magulo ang buhok. Siya ba may kagagawa ng lahat ng to? Puno ng galit nitong tanong. Tinutukoy ang kalmot niya sa muka. Umiiyak siyang tumango. Paano niyo nalaman kung nasan ako? Tanong niya. We trace her location nang tumawag siya. I'm so angry right now. Magbabayad siya sa ginawa niya sa'yo. May galit nitong sagot. May nahuli kaming dalawang lalaki. Mukhang papatakas pa lang ang mga to. Sabi ng pulis paglabas nila sa abandonadong building. Pero hindi namin nahanap ang babae. Baka nakatunog siya. Dagdag pa nito. Umiling siya. Mukhang hindi naman. Dahil kung nakatunog ito, hindi ako nito iiwan dito. Gusto kasi ako nitong patayin kasama ang magiging anak ko para wala nang sagabal sa plano niyang makuha si Caspian. Sabi niya. Tumango ang pulis. Kung ganun, kailangan nating abangan ang pagbabalik niya dito upang mahuli siya sa akto. Suwestyon ng pulis na sinang-ayunan nila. Nagtago sila sa madilim na parte at pinatay ang ilaw ng sasakyan. Ilang oras pa ang kanilang hinintay bago nila nakita ang paparating na sasakyan. Team, be alert! Nandito na siya. Sabi ng may mataas na ranggong pulis. Nang makababa si Monica sa sasakyan ay agad na binuhay ng mga pulis ang ilaw at mabilis itong nilapitan at hinuli. Monica Santos, you are under arrest for the case of kidnapping. No! Wala akong kasalanan! Let me go! Sigaw nito at nagpupumigla sa pagkakahawak ng pulis. Pagkatapos nila itong mahuli ay agad na silang umalis. Dumiretso sila sa presinto para sa iba pang katanungan. Nang matapos ay umuwi na rin sila. Sa pagod niya ay nakatulog siya sa biyahe. Nagising na lamang siya ng umaga at bago na ang kanyang suot. Lumipas ang isang buwan buhat nang siya'y makidnap. Nagdesisyon na silang ituloy na ang kasal. Nagdoble ingat na rin sila para hindi na maulit pa ang nangyari. Ngayon ay nasa labas na siya ng simbahan. Dahan-dahang bumukas ang pinto kaya nagsimula na siyang lumakad papasok. Malakas ang pintig ng kanyang dibdib sa saya at kaba. Unti-unti na ring pumatak ang kanyang mga luha. Pati si Caspian ay umiiyak na rin sa dulo ng altar. Hindi niya inakala na ang lalaking una niyang minahal ang kanyang makakatuluyan. Nakasuot ito ng itim na tuksido at itim na sapatos. May suot din itong Rolex. Habang siya naman ay nakasuot ng mermaid gown
kaya kitang-kita ang umbok ng kanyang tiyan. Nagpapatunay na siya nga ay buntis. You are so beautiful, wife. Puri ni Caspian sa kanya at hinalikan siya sa sentido. Hindi mo pa ako asawa. Sabi niya, ngunit kinikilig naman siya nang tawagin siya nitong wife. I'm just advanced. Magiging asawa rin naman kita soon. Sagot nito pagkatapos ay sabay na silang humarap sa pari. Agad na nagsimula ang seremonya ang pari. Dearly beloved, we are gathered here today to witness the union of Helenaya and Caspian in marriage. Simula ng pari hanggang sa kanilang wedding vows. Helenaya, babe, my wife. I'm so happy na narating natin ang puntong ito ng ating relasyon. From the moment I met you, I know that you're the one. I promise to be there always. From your lows and happiness, I will embrace your flaws and love you with all my life. I love you so much. Madamdamin at puno ng pagmamahal na sabi ni Caspian na ikinaiyak niya. Caspian, babe, thank you for loving me. Thank you for the long patience. You are my best friend and my partner. I promise to stand by your side and love you unconditionally. Naiiyak niyang sabi. Pagkatapos ng kanilang vows ay nagpalitan naman sila ng singsing. Helenaya, this ring is a symbol of my love and commitment to you. Caspian, this ring is a symbol of my love and commitment to you. By the love vested in me, I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Pagkatapos yun ay inanunsyo ng pari ay agad siyang nilangukos ng halik ni Caspian na ginantihan niya naman. Agad nagpalakpakan ng mga bisita. Pagkatapos nila sa simbahan ay nagpunta na sila sa reception. Ladies and gentlemen, please welcome the newlyweds! Anunsyo ng MC. Nagpalakpakan ulit ang mga bisitang dumalo nang makapasok sila. Pinaupo sila sa mini stage na may 2 upuan na para sa kanilang mag-asawa. Agad namang tinawag ng MC ang best man na siyang unang magbibigay ng mensahe. Ang masasabi ko lang, wala na ako masabi. Agad na nagtawanan ng mga bisita sa sinabi ni Blake. Why did I even choose him to be my best man? Nagsisising sabi ni Caspian na ikinatawa niya. But seriously, I'm happy for the both of you, especially to you, Bud. Nakita ko kung paano ka nahirapan nang mawala si Leia sa'yo. Nagbago ka din, naging mainit din ang ulo mo. Pero simula nang bumalik siya, bumalik ka sa dati. At masaya ako. Masaya kaming mga kaibigan mo. I love you, Bud. And thank you to Leia for coming back. Sana panghabang buhay na kayo. Mahaba nitong sabi. Bago mo ba ay marahan nitong tinapik ang balikat ni Caspian at siya naman ay hinalikan sa pisngi. Pagkatapos ay si Lizanie naman ang tinawag. Ito kasi ang bridesmaid niya. First of all, I just want to say my congratulations to the bride and groom for reaching this point of the relationship. I'm so happy, especially to my friend, Elle. I saw how broken she is when I met her for the first time. And I saw how she moved on from that heartache. She's one of the strongest person I meet. Kasama na rin doon ang kaibigan naming si Kira. Ngayon ang masasabi ko ay deserve niya to. Deserve nilang dalawa to. Ang hiling ko ay sana mas maging matatag pa ngayon at mahalin niyo ang isa't isa. Especially at magkakaroon na kayo ng anak. Sana maging mabuti kayong ehemplo sa mga anak ninyo. Yun lang. Mahal na mahal ka namin, Elle. Always remember na nandito lang kami for you. Agad siyang naiyak sa sinabi ng kaibigan. Marahan namang hinaplos ni Caspian ang kanyang likod. Pagkatapos ng speech ng mga ito ay ang iba naman nilang malalapit na kaibigan ni Caspian ang nagbigay ng speech. After the speech ay pinasayaw pa sila sa gitna at pagkatapos ay kumain na rin. After the celebration ay umuwi na rin ang mga bisita. Bago yun ay nagpasalamat muna ang MC sa mga dumalo, pati na rin sila. Thank you for celebrating with us. Please join us in wishing the newlyweds a lifetime of love and happiness. Mommy! Kuya don't want to play with me! Sumbong ng bunso niyang anak na babae habang umiiyak. Agad namang lumapit sa kanya ang panganay niyang anak. I told you, I'm not a gay to play Barbie doll. Paliwanag ng anak niyang lalaki. But I want to play with you! Pumumilit naman ang anak niyang babae. Napabuntong hininga naman si West o si Wester Monterreal. Ang pangalan naman ng babae niyang anak ay Keisha Monterreal. Kambal ang mga ito.
Sobrang saya nila ni Caspian nang malaman nilang kambal ang magiging anak nila. Hindi kasi sila nagpa-ultrasound para surprise, kaya hindi nila agad nalamang kambal pala ang kanyang ipinagbubuntis. Alright, we'll just stop crying, okay? Pag-aalo ni Wester sa kapatid at pinunasan pa ang luha nito. Agad naman siyang napangiti sa nakita. Maybe West are the cold type of person, pero pagdating sa kapatid nito ay nagiging malambing naman. Tumangu-tango naman si Kaisha at tumigil na sa pag-iyak. Thank you, kuya. I love you. May ngiting sabi ni Kaisha at hinalikan sa pisngi ang kuya. I love you too, little sis. And you too, mom. Sabi nito na ikinangiti niya ng malawak. Come here, babies. Sabi niya kaya nagsilapitan ito sa kanya. Pareho niyang kinandong ang dalawa at hinalikan sa pisngi. Mommy loves you too, babies. I'm home. Sabay silang napabaling sa pintuan nang marinig ang masayang boses ni Caspian. Malawak ang ngiti nito sa labi at nangingislap ang mata sa tuwa nang makita sila. Agad na umalis sa kanyang kandungan ng dalawa at tumakbo papunta sa kanilang ama. Daddy! Masayang tawag ni Kaisha at agad na nagpakarga sa ama. Kinarga naman kaagad ito ni Caspian at ganon din si Wester. Ayaw pa sana ni Wester na magpakarga dahil kuya na raw siya. Ngunit hindi nakinig si Caspian. Pinugpog nito ng halik ang mga anak. May ngiti sa labing nilapitan siya ni Caspian at pagkatapos ay dumukwang upang halikan siya nito. Mabilis namang tinakpan ni Wester ang mata ni Kaisha at pagkatapos ay pinikit nito ang sariling mata na ikinatawa niya. Agad namang inaya ng mga bata si Caspian na maglaro kaya walang nagawa ang ama kundi ang pumayag. Mukha namang hindi ito napilitan. Hi Kaisha, how are you today? Mahina siyang natawa nang pilipitin ni Caspian ang boses para gawing boses babae. Habang hawak-hawak nito ang Barbie doll. I'm good, thank you. Sagot naman ni Kaisha. How about you, Wester? Tanong ni Kaisha sa kuya niya. Malalim na bumuntong hininga si Western bago sinagot ang kapatid. I'm good too. Walang gana nitong sagot na ikinanguso ni Kaisha. Great! Now, today, I will put some makeup on your guy's face. Masayang sabi ni Kaisha at pumapalakpak pa. Oh, hell no! Kontra ni Western. Mabilis na bumagsak ang mukha ni Kaisha kaya naman agad na pumayag si Wester. Okay, fine. Sumusuko nitong sabi kaya bumalik ang sigla sa mukha ni Kaisha. Mabilis nitong sinimula ng pagbe-makeup. Parang tuod lamang ang dalawa habang nakaupo sa sahig dahil ayaw ni Kaisha ang malikot. Tuwang-tuwa naman ang bata habang nilalagyan ng makeup ang mukha ng ama at kuya. Siya naman ay tuwang-tuwang pinapanood ang mga ito. Habang pinapanood ang kanyang mag-ama, ay hindi niya maiwasang pasalamatan ng Diyos sa lahat-lahat. Thanks God, at binayayaan mo ko ng ganitong klaseng pamilya. Hindi ko man nakasama ang pamilya ko sa aking paglaki. Binigyan mo naman ako ng mga taong mamahalin at iingatan ko habang buhay. Wala na akong ibang mahihiling pa kundi ang kaligtasan at kapayapaan ng aming pamilya. Dasal niya habang may matamis na ngiti sa mga labi niya. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Muli, ito po si Miss Debbie. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Paalam!